Sa mga criminology students dyan, lalong-lalo na ang mga criminology examinees, alam nyo na ba ang tungkol sa bagong TOS or yung tinatawag na Table of Specification para sa Criminologist Licensure Examination? Samahan nyo ako ngayon mga kaigo at pag-uusapan natin dito sa Criminology Talks ang tungkol sa bagong TOS. Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower, isa pong registered criminologist at nagdi-discuss po tayo ng mga topics related sa criminology and criminal justice. Kaya kung ikaw po ay bago sa channel na ito, huwag po kalimutang mag-subscribe at bisitahin din yung mga previous videos natin. So mag-subscribe po para palawakin natin ang ating munting criminology community dito sa YouTube. Ngayon mga kaigo, nung taong 2018, itong Commission on Higher Education naglabas po ng Memorandum Order patungkol po sa Bachelor of Science in Criminology. Ito po yung CHED Memorandum Order number 5 Series of 2018. At ang order na ito, ang kasulatan na ito, nagbigay nga daan sa bagong curriculum ng kursong criminology. Kasi sa CMO na yan, may mga newly introduced subjects po, gaya ng cybercrime, therapeutic modalities, and among others. Siyempre, bagong curriculum sa kursong criminology and bagong style ng board examination for criminologists. Kaya, itong Board of Examiners natin or yung PRB of Criminology, gumawa po ng isang bagong TOS na naaayon po doon sa CMO number 5. Ito po ay sa pamamagitan ng Resolution number 5 Series of 2022. Mga kaigo, meron po itong title na Adoption and Promulgation of the Revised Tables of Specification for the Subjects in the Licensure Examination for Criminologists. Kasi meron na tayong fina-follow na TOS pero under pa yun ng old curriculum. So dahil nga sa introduction of CMO5, may bago na tayong curriculum na ka-approve lang nitong taon na 2022 mga kaigo. Ngayon mga kaigo, ano ba ang TOS or yung Table of Specification? Ang TOS mga kaigo, ito po yung basis or ito yung basehan ng ating mga Board of Examiners sa paggawa ng tanong para sa board exam. Okay? So, in other words, nagsisilbi po itong blueprint. Okay? Blueprint and guide. Blueprint and guide in the formulation of test questions. So gaya ng isang bahay mga kaigo, bago po ipatayo ang isang bahay, meron na po yan blueprint. So anuman ang meron doon sa TOS, dyan lang po kukuha ng question yung ating mga Board of Examiners. Hindi po sila pwedeng gumawa ng tanong outside of the TOS. So ito yung guide nila. Ito yung guide nila sa paggawa ng board questions. Ang isa pa mga kaigo, nagsisilbi din itong guide ng ating mga criminology instructor kung ano ang dapat nilang ituro sa ating mga criminology students. This is serve as preparation for the faculty for the criminology board exam. Pero ang pinakapunto doon, ito lang po ang ginagamit na guide ng ating mga criminology Board of Examiners for Criminology sa paggawa ng test question. At mga kaigo, ano ba ang nilalaman nitong TOS, nitong bagong TOS? Okay? So isa-isain po natin. Kaya lalo na ang ating mga mag-e-exam sa darating na board examination. So kailangan nyong tapusin ang video na ito para malaman niyo kasi napaka-importante po na aralin ninyo or i-master ninyo itong TOS. Okay? Kasi sabi nga ni Attorney Gabaw, yung chairman po ng Board of Examiners for Criminologists, Criminology Board Exam is an open secret. Bakit? Ang paliwanag niya po is dahil sa TOS, andun na. Nababasa nyo na yung mga possible question. Kumbaga, hindi na suntok sa buwan.
Okay? Alam nyo na kung ano ang re-review ninyo at alam niyo kung saan kayo magfo-focus in preparation for the board exam. Okay? So, ano ba ang nilalaman? Ang unang nilalaman, mga kaigo, is yung mga topics kada subject. Okay? So, kunin natin example yung correctional administration. Okay? Alam naman ninyo na sa bagong curriculum is 3 na ang subject sa area ng correctional administration. Ito yung institutional correction, non-institutional correction, at ito yung bago, therapeutic modality. Okay? So, ang unang nilalaman is yung mga topics kada subject. So, kunin natin yung subject na institutional correction. By the way, sa TOS, ang mga subjects na ito is tinawag po na topics. Yung mga topics under the subject na tawag po na subtopics. Okay? So, ginagamit po natin interchangeably yung word na topics and subjects. So, pag sinabing topics, yung subjects. Yung sinabing subjects, yung topics. Okay? So, kunin natin yung institutional correction. Ganito po ang nilalaman ng institutional correction. Kasi ang institutional correction, meron pong 4 na subtopics na nakalagay doon sa TOS. Okay? So, kukuha lang tayo ng isa. Ito po yung halimbawa ng sinasabi ko na subtopics. So, under institutional correction, ang una, recall and explain the theories and principle of penology, punishment, penalty, sentencing, and rehabilitation, including the rights, legal limitation, and conditions set forth by the Constitution, law, and United Nations Declaration. So, yan po ang unang subtopic. Okay. So, dyan po kukuha ng question ang ating mga Board of Examiners under subtopic 1. So, hindi na natin i-discuss yung mga pangalawa, pangatlo, at pang-4 na subtopic ng institutional. Basta ang unang nilalaman po ng TOS is yung mga subtopics or topics under ng isang subject. So, alam nyo na kung saan kayo magre-review under institutional corrections. So, andyan yung mga theories of penology, punishment, United Nations Declaration, and among others. So, yan po ang unang nilalaman ng TOS. Pangalawang nilalaman, mga kaigo, is yung tinatawag na percentage weight and distribution. Dalawang bagay yan, ha. Percentage weight para dun sa subject and percentage weight para doon po sa subtopic. Okay, ang tinutukoy sa percentage weight, mga kaigo, is ilang porsyento ng tanong ang kukunin sa subject, ilang porsyento ng tanong ang kukunin doon sa subtopic. So, kukunin natin ulit yung halimbawa ng correctional administration kasi sa 3 subject po yan. So, sa institutional correction, 4% po yan ang kukunin na tanong dyan. Sa non-institutional correction, 4% din ang kukunin na tanong dyan. Sa therapeutic modalities, 2%. Kasi mga kaigo, ang correctional administration baga is 10%. Okay? Sa kabuuan ng tanong. So sa unang subject, which is institutional correction, 4%. Ganon din ang non-institutional correction. And then yung last subject is 2%. 2% po na tanong ang kukunin na sa subject na iyon. So ang pangalawa na sinasabi ko kanina is yung percentage weight doon sa subtopics. So, kunin natin yung halimbawa nung institutional correction, nung unang subtopic. Yun yung yung binasa ko kanina, recall and explain the theories and the likes. So, ang percentage weight and distribution po niyan is 8.8%. Ibig sabihin, yung 0.8% niya yan na tanong is kukunin po doon sa topic na yan. Okay? So, yun po ang tinatawag na percentage weight and distribution. Yun ang pangalawang nilalaman ng TOS. Ang pangatlo, mga kaigo, na nilalaman ng TOS, ito yung number of items and distribution. Kung kanina, dun sa percentage weight, ito po yung percent, how many percent. Ito namang items, number of items, kung ilan talagang tanong ang kukunin doon sa subject na yon at kukunin doon sa subtopic na yon. Okay, so kunin natin ulit yung example ng correctional administration. 3 subject po yan. So sa institutional correction, ilang items po ang kukunin dyan? 40 items. Sa non-institutional correction, 40 items din.
Sa therapeutic modalities, 20 items. So all in all, 100 items po yan. So yan po yung items kada subject. Paano naman yung items kada subtopic? So again, yung example natin kanina na recall and explain the theories and punishment of penology and the likes. So sinabi natin na ang percentage weight niyan is 0.8%. So ang number of items po niyan is 8 items. So yung unang subtopic ng institutional correction na nabasa nga natin kanina mga kaigo is ilang items ang kukunin doon? 8 items. So titignan nyo mga kaigo, talagang open secret ito kasi alam na natin kung anong percent, alam din natin kung ilang items. So alam na natin kung saan tayo mag-re-review. So yun po ang pangatlong nilalaman, which is the number of items ng kada subject at kada subtopics. Ang pang-apat mga kaigo na nilalaman ng TOS is yung degree of difficulty. Hindi lang sa mga quiz B ang may easy, average, and difficult, pati din po sa board exam, pati sa mga test questions. Kaya lang, yung TOS po natin is hindi po gumamit ng word na easy, average, and difficult. Pero andun na yung point ng tatlong category na yan. Okay? Kasi sa TOS, ang easy, tinawag po itong remembering and understanding. Yung average naman, tinawag itong applying. At yung difficult, tinawag po itong analyzing, evaluating, and creating. Kung napapansin ninyo mga kaigo, kinuha po ang word na ito dun sa Bloom's Taxonomy. If you are aware of Bloom's Taxonomy, dyan po kinuha, dyan po sila nagbase, dyan po sila nagbase doon po sa pag-identify ng degree of difficulty. At doon sa degree of difficulty, nakalagay din po dyan sa TOS kung ilang percent kada degree of difficulty. Kasi doon sa remembering and understanding or doon sa easy, 30% po yan. Sa applying, which is categorized as average, that is 50%. And dun sa difficult, na tinawag ng TOS na analyzing, evaluating, and creating, 20%. Kaya ang pinakamarami po, asahan ninyo na ang pinakamaraming tanong sa board exam ng criminology ay galing po sa category ng average. Ano ba itong applying? Which is kasi 50%. Ito po yung lahat ng information, lahat ng information, i-convert po yan sa isang scenario or isang situation. Kung baga, ito yung mga situational question. Ito yung if Mr. blah 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 kills Mr. B. Ganyan. Parang using the information into another familiar scenario. Okay? So yun po ang pang-apat mga kaigo na nilalaman ng TOS, which is the degree of difficulty. So yan mga kaigo, ang nakita po natin na nilalaman ng table of specification. Kaya sa mga mag-e-exam, kailangan nyo pong magkaroon ng kopya nitong TOS para yan din po ang parang blueprint ninyo sa pagre-review. Okay? Kasi andun na yung kailangan nyong i-review. Okay? Kasi review ka ng review, wala pala doon sa TOS. Di mali yung nire-review mo. Kung meron kang kopya nito, mag-focus ka doon sa topic na yon, mag-research ka doon sa topic na yon, i-memorize ang topic na yon, intindihin ang topic na yon, at i-master ang TOS. Kasi isa itong matinding armas mo para ipasa ang Criminologist Licensure Examination. Yun lamang mga kaigo, and see you sa another Criminology Talks.